Pakibati nga po yung mga katabi natin dyan ng magandang umaga. Ayan, no? So, apakaganda nga po ng panahon natin ngayon, amen. So, kwento ko lang po, no? Last Sunday po, hindi po ako nakapag-attend kasi nag-aya po yung mga friends ko, senior high school friends po, na mag-rides po kami sa Nambalan, sa Tarlac. Tapos po, habang nandun kami, no, nakababad sa ilog, ayan. So, nagmasid-masid po ako sa paligid kasi pulubundukin po. Nakikita, ang dami pong puno, ang daming bundok po na nakikita doon. And then, may nakita po akong parang pumukaw po sa attention ko po. Doon sa isang bundok po na yon, merong isang puno po na parang naka-separate po sa lahat ng puno na nandun. Parang, kung ito po yung puno, parang may nakapalibot po na space. So, parang sa life lang po, no? Pag minsan, ma-feel po natin na tayo lang po mag-isa sa buhay, sa mga sitwasyon po natin, mga problema po natin. Na-feel po natin na tayo lang po yung lumalaban. But katulad lang din po nung punong yon, kasi po yung punong yon, napakaganda po nung leaves niya. Napaka-vibrant, napaka-matingkad po nung leaves nung punong yon, amen. And katulad lang po sa life natin, yung punong yon, I'm sure po na maganda po yung pagkakatanim po niya. Yung ugat po niya, sigurado po ako na napakalalim. And katulad lang din po natin, amen, tayo po mga mananampalataya sa Diyos, tayo po ay nakatanim po sa napakagandang pundasyon. At naniniwala din po ako na kahit sa anong sitwasyon po ng buhay natin, kahit na feeling po natin tayo lang po mag-isa, may kasama at may kasama po tayong buhay na Diyos. Amen. Kaya naman po, iniimbitahan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po nating purihin ang ating Diyos. Amen. It's time to celebrate God's reign this morning in our lives. Come on, clap your hands with me as we sharing God's word. That every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord over our lives, over all the earth. Come on, say, up, up. Everybody sing now. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey, hey, hey. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo, hey yo. Hey yo, hey yo, hey yo. Come on, everybody, let's declare. Every tribe will see your glory. Yeah, yeah. Every nation's bow before you. All the treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, His whole church is mighty.
Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We say there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Hey! Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Let's sing this, church. Wala kang katulad, wala kang katulad. Kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Kang katulad, lalala Come on, everybody, say! Wala kang katulad, lalala kang katulad. kang katulad, lalala kang Wala kang katulad, lalala kang katulad. Ay, ganda lang naman, pangan! Wala kang kalupa, lalala kang kalupa. kang kalupa, lalala kang kalupa. Wala kang kalupa, lalala kang kalupa. Kang kalupa, Wala kang kalupa. Wala kang kalupa, lalala kang kalupa. kang kalupa, lalala kang kalupa. Wala kang kalupa, lalala kang kalupa. Kalupa, lalala kang kalupa. Ano na di panahon, ano na pagkakataon, ano na maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man, ano na maging panahon, ano na pagkakataon, ano na maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Wala kang katulad, ano ba? Ano na maging panahon, ano na pagkakataon, ano na maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Wah-oh, 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 Amen. So, bago po tayo mag-proceed sa second song po natin, no, may tuturo lang po akong kanta sa inyo. At ito po yung part ng chorus niya. So, ganito lang po siya. So, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. So, ganun lang po siya, no? Bago po tayo mag-start, so, ulitin lang po natin ng 2 beses yon ng acapella, wala pong instrument, at sabayan lang po natin ng palapak. Game po? Game. Alright, so let's start. 1, 2, 1. And I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Let's go. Oh, I'm clean. Sin was stained on me, and shame was running deep. But love has spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. Oh God, how can it be? I'm ransomed and redeemed. I'm standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. Everybody! Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. All
You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water and washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I am. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, here I come. 'Cause you took away my shame, and you nailed it to the cross. You got me running out the grave. Oh, hallelujah, 'cause you took away, 'cause you took away, and you nailed it to the cross. Oh, you got me running. Hallelujah, here I come. 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 Everybody jump. Everybody jump, 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 jump. Hallelujah. Washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise your name, Jesus. We thank you, Lord God, for everything that you've done. Thank you, Jesus, for the strength, the power, Lord God, that is already within us. Jesus. Thank you, Lord God, for the cross, that you paid the price for us, Lord God. And right now, Lord God, we feel the victory that is already within us, Lord God. Only Jesus can satisfy in this world. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, lift your voice to God and sing. Only Jesus, only Jesus, only Jesus. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Only you. You're my constant in the chaos. You're my compass when the road is long. You're my portion, never failing. Sing for me, only Jesus. Let my heart for nothing but you, just you. Let my heart for nothing but you, just you.
and you restored my past, every moment, and then forever. For me, only Jesus. Sing it. For me, only Jesus. Let my heart want for nothing but you, just you. Let my heart want, hey, for you, just you. The riches of this world could never satisfy. Let my heart want for only you, oh yeah. Let my heart want for nothing but you, just you. Let my heart want for nothing but you, just you. The riches of this world could never satisfy. Let my heart want for only you. For me, only Jesus. For me, only Jesus. For me, only Jesus. Oh, lift your voice to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For me, only Jesus. Only Jesus. For me, only Jesus. Only Jesus. For me, yeah. Only Jesus. For me. Lift your voice to God. Say, oh, for me. Only Jesus. 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 For me. Yeah. Only Jesus. For me. Let my heart want for nothing but you. Say, just you. Let my heart want for nothing but you. Oh, she da 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 da. The riches of this world never satisfy. Let my heart want for lift your voice to God. Say, let my heart want for nothing, just you. Let my heart want for nothing but you, just you. The riches of this world will never satisfy. Yeah, let my heart want for only you. Oh Jesus, let my heart want for only you. Yeah. Say, your name is victory. Say, no praise will rise. Everybody sing it out. Your name is victory. Say, all praise will rise to Christ. Your name. Your name is victory. Shout out to God. All praise will rise to Christ. Your name
resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. Say, you're resurrecting me. All your voice, sing it. And by your spirit I will come on, every voice to God. Oh, we pray. Say, He's resurrecting me. In your name I come alive to declare your victory. He's resurrecting me. He's resurrecting me. And by your spirit I will rise. Only Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba ka namin, dakilang Diyos. Itinataas namin ang iyong pangalan sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong biyaya, at sa iyong pag-ibig, Panginoon, na di kayang pantayan ng ano pa mang bagay dito sa mundo. Panginoon, maraming salamat po. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Dakila ang iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang iyong mga salita ang patuloy na nagbibigay buhay, pag-asa, Panginoon, sa aming lahat. Maraming salamat po. Ito po ang patuloy na nagbibigay lakas sa amin, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, karapat dapat na itaas ang iyong pangalan. Karapat dapat kang purihin ang iyong mga anak sapagkat ikaw ay dakila. Wala kang kapantay, Panginoon. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, ikaw lang ang aming sasambahin. Pupurihin sapagkat ikaw ay mabuti noon pa man hanggang ngayon at bukas, Panginoon, ay ikaw lang ang dapat sambahin at purihin ng iyong mga anak. Salamat sa umagang ito na ibinigay mo, Panginoon, upang minsan pa kami po ay makapakinig ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Dahil ito po ang tunay naming pag-asa sa mundong ito. At ito po ang patuloy na nakapagbibigay, Panginoon, ng kaluwalhatian, Panginoon. Salamat, O Diyos, nawa, Panginoon, ang iyong mga salita ang patuloy naming maging buhay sa paglakad namin sa mundong ito. Salamat sa pagsama mo sa amin, Panginoon. Lagi ka namin kasama, kaya kami laging may tagumpay, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyo lang ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Jesus, naming Diyos. Amen and amen. Yeah, your name is victory. Say, no pain.
Hallelujah. Okay. Yan, bago po tayo dumako sa ating pagkakaloob, meron po tayong special announcement. Ayan, para sa mga kalalakihan or men's, no? Magkakaroon po sila ng men's fellowship sa March 28. Sabado ito, no? March 28, 2026. At ang departure po nila, no, yung pag-alis po nila ay 4 a.m. Madaling araw yan, ng alas 4, no? At ang tagpuan ay sa Caltex, Pulong Kakutod. Caltex, doon po sa may kanto ng EPSA. Tama? So, at syempre po, huwag kalimutan, bring your own baon. At meron siyang magandang balita. Pwedeng isama si wife. Ayan. Yay! Tagumpay. So, wag po natin kalimutan na itik na natin sa ating mga calendar, sa ating mga cellphone, March 28, 4 a.m. Ang meeting place ay Caltex, Pulong Kakutod. At wag nating oo nga pala. Saan ba sila pupunta? Sa Nambalam River. Ito po ay matatagpuan sa Mayantok, Tarlac. O, river, ibig sabihin, ilog, no? Siguro magandang ilog to, malinaw, malamig, ayan. So, Nambalam River. Ayan. So, wag po natin kalimutan na magdala ng baon, merienda, pang-almusal, pang-lunch. At magdala ng wife. Ayan. Kasi kung di kayo magdala ng wife, walang magluluto, mga kapatid. Yan ang pag-asa ng tiyan, no? Ang mga wife. Siyempre, sila yung maghahanda, magpe-prepare ng ating mga baon. Yan. So, wag nating kalimutan. Ay, mga lalaki daw ang magluto. Kasi maaga yan. Papalengke na lang kami. Pero si Sister Lu, di ba mapalengke? Okay, siya na lang, si Brother Sol na lang, sabi niya, no? Okay, tandaan po natin, dalang lang ng ganyang mga fellowship sa ating mga kalalakihan na kasama si wife. Yan, so samantalahin na po yan. Okay. So, alam po natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Di po ba? Amen. At syempre, bilang anak ng Diyos, tayo ay special creation ng Panginoon. Tayo ang pinakamaganda na nilikha ng Diyos. At tayo ay blessed. At tayo ay highly favored. Kasi tayo ay anak ng Diyos. We are children of God. Sa ating kapanahunan ngayon, maraming alingas-ngas, no? Pero siyempre, ang alingas-ngas na yan ay hindi na masyadong umaapekto sa atin. Everyday, umaakyat yung nagpapalit ng price ng gasolina. Ako na tiyempuhan ko, umaakyat siya, no? Uy, wag mo na, magkakarga pa ako, sabi ko, no? So, alingas-ngas sa buong mundo, no? Pero tayo bilang anak ng Diyos, lagi nating alalahanin. Kailanman hindi tayo magkukulang. Alam ng Diyos yan na ngayong panahon na to tataas ang gasolina. Pero inihanda na niya ang kasagutan sa ating mga magiging suliranin. Dahil sa kanyang pag-ibig, no, sa kanyang malawak, malalim, mataas na pagmamahal sa kanyang mga anak. At tayo po yon. Kaya sa panahon ngayon, hindi rin tayo ngayon malulungkot, mag-aalala, tayo ay magkakaloob ng may kagalakan at may kapatantagan sapagkat kompleto tayo. Meron tayong Diyos na nagsusolve ng ating mga problems. May Diyos tayo na kumakatagpo sa ating mga pangangailangan. May Diyos tayo na hindi tayo iiwan at pababayaan man. Amen? Yes, amen. Kaya nga po, kahit ganyan ang nangyayari, panatag ang ating mga puso, no? Naroon ang kapayapaan sapagkat alam natin na tayo ay nakasandal higit pa sa pader. Sapagkat meron tayong Diyos, malaking Diyos, na kailanman hindi tayo pababayaan hanggang sa ating buong buhay. No? So tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Diyos. Amang Diyos, salamat po sa isang katotohanan, anak mo kami. Sa isang katotohanan na kami pinaka-special at minamahal mong mga.
Isang katotohanan na tagapagmana mo kami sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Lord, kompleto kami dahil nariyan ka sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang bumubuhay sa amin, O Diyos. Ikaw ang nagmamahal sa amin, Panginoon. Kaya anuman, Panginoon, ang nangyayari sa aming paligid, naroon ang kapanatagan, naroon ang kapayapaan, naroon ang kagalakan, sapagkat alam namin may Diyos na nagmamahal sa amin, may Diyos na handang magmahal at magkaloob ng lahat ng pangangailangan namin. Lord, alam mo kung anong mangyayari ngayon, bukas at magpakailanman. At sigurado kami, para sa mga mararanasan namin, nariyan ka, O Diyos, na inihanda mo na, ibinigay mo na anuman ang kakailanganin namin sa mundong ito. Salamat sa isang katotohanan na mahal mo kami. Kaya sa umagang ito, Panginoon, naroon ang kagalakan, naroon ang kapayapaan, magkakaloob kami, Lord, sapagkat ito ay tanda ng aming pasasalamat sa aming Diyos na nagmamahal ng labis sa amin. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila, pinasasalamatan, tinataas ka namin sa aming mga buhay na ang Diyos na hindi nagbago noon, ngayon at hindi magbabago magpakailanman. Salamat, O Diyos, ang kapurihan ay para sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Every tribe see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. So meron po tayong mga bagong dalo ngayong umaga. So ang pangalan niya ay Diolita Letran, all the way from Mabalacat. Invited by Sister Dory Cepres. Tayo po tayo. Ayun. Ay, saan po? Tayo po tayo, Sister Diolita. Okay na po. Okay. And kay Brother Efren Ramos from Kutut, invited by Sister Saliling. Alright, so let's give them a warm CFSL. Ayun po si Sister Diolita. So tayo po lahat, nasabi nga ni Brother Vincent na galing sa, Natamban River. Vibrant tayong lahat at tayo'y magkamayan sa pangalan nating Panginoon. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Praise and glory, honor and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 there's no one like our God. There is 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 no one like our God. Hallelujah.
Amen. Morning po. Amen. Kala ko po, yung bring your own baon, tas bring your own wife. Amen. Yun po, no, sa men's on Saturday. Di po kayo natawa sa joke ko, no? Ayun, late. Amen. Praise the Lord. Thank you, music team, for leading us in praise and worship. Amen. Tunay pong napakasarap magpuri sa ating Diyos nang sama-sama. Pwede kang magwala. Amen. Kapag po tayo nagpupuri sa Diyos, amen, pakawalan po natin ng pasasalamat, pagdakila, amen. Pwede kang sumayaw, pwede kang lumundag. You can express freely kung ano po yung pagpapahayag ng yung pagpupuri sa Diyos. And it's all about His love, His faithfulness, His goodness, His kindness. Amen. It's all about His life, His death, and His resurrection. Sabi po ng kanta, ang Diyos. Amen. Ang Diyos na nabuhay na muli. The resurrected Christ is resurrecting you. Ang Diyos na nabuhay na muli, ang siyang muling bumuhay sa iyo. Kaya nararanasan po natin ang buhay na nasa atin pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat po sa candy. Ay, inuubo po ako. Marami nga po akong abubot dito. Amen. Kaya may dala akong maleta. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Gusto ko rin pong sabihin ngayong umaga, wag na rin po kayong mag-CR. Pero matagal po ito. Amen. Biro lang po. Sandali lang po tayo. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. Reigning in life, we are redeemed to reign. Amen. At ang ating pong topic ngayong umaga, dominion restored through Christ. Pamamahalay na ibalik sa pamamagitan po ni Kristo. Ang pamamahala ay ibinalik po ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. It is the Lord who enables us to stand for His word. Amen. Ang Panginoon po ang siyang gumagamit o siya po yung nag-e-enable sa atin. Amen? To stand para po tayo po ay tumayo sa Kanya pong mga salita. Ang bawat isa po sa atin. May kwento po ako sa inyo nung unang panahon po ito. Amen. Pero yung unang panahon na sinasabi po ng Word of God. Genesis 1:26. Amen. Sabi po ng Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Sabi po sa Tagalog, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Man was created in the image of God. Amen. Yan po ang ating pinagmulan, ang Diyos. Ang tao, ang pinagmulan po niya ay ang ating pong Panginoon. Ang sabi po ng ating pong Panginoon, let us create man in our image. Meaning, the beauty, the glory of the Lord is in His creation, the man. Taglay po ng tao kung sino ang Diyos. Nung ligayin po ng tao ang ating pong Panginoon, nung ligayin po ng Diyos ang tao, taglay mo kung sino po ang Diyos. Kasi sinabi niya, let us create man in our image. In the image of God, He created them. Kaya po lahat ng mananampalataya, lahat ng sa ating pong Panginoon, nakikita po ang Diyos sa atin. The beauty, the glory of the Lord is in His creation. Lalong-lalo na po sa tao na nilikha po na ating pong Panginoon. Taglay ng tao kung sino po ang Diyos.
And He gave the dominion. Straight na po tayo. Ibinigay ng Diyos ang pamamahala, no, sa tao. Narinig na po natin to dati. Ito po yung pinasimulan ng ating pong Panginoon. Ang kanya pong paglikha sa tao. At siyempre po, bago nilikha ang tao, ibinigay niya yung lahat. No? Nilikha ang lahat ng bagay para po sa tao. Amen. Bago nilikha ang tao, ibinigay na po ang lahat. Nilikha na ng lahat ng pangangailangan ng Diyos para po sa tao. He gave the dominion. Dominion means pamamahala. Amen. Ibig pong sabihin, He is the boss, the master, the ruler, the power was given to man. No? Siya po yung boss, siya yung master, siya yung ruler, at ang kapangyarihan po ay nasa Kanya. Ang tao ang ginawang pinakamataas na nilalang. No? Ang tao ang ginawang pinakamataas ng Diyos of all His creation. Amen. Yan po ay naunawaan natin, yan po ay naintindihan natin. Noon, ang paniniwala ng tao nung wala pa siyang pagkaalam patungkol sa Diyos, amen, bagamat siya ay galing sa Diyos, marami pong mga tao ngayon naniniwala na walang Diyos o walang pupuntahan ang kanilang mga buhay. After death, wala na. Amen. Pero may Diyos po na lumikha sa Kanya. At ang sinasabi po na salita ng Diyos, ang tao ang pinakamataas na ginawa ng Diyos of all His creation. That was the original state of man. Yun po yung tunay o yun po yung original na kalalagayan po ng tao. Nakita po yun ni Haring David, no, sa Psalm 8:4-6. What is man that thou art mindful of him? And the Son of Man that thou visitest him? For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou madest him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Sabi po ng verse 5, the Lord is mindful. What is man that thou art mindful of him? Dito po kinuha yung, who am I that you are thinking of me? Sabi po, no? Alam niyo po ba na ang Diyos, mindful po siya sa tao? Amen. Alam po natin yan, amen? Mindful ang Diyos. Ang isip ng Panginoon, ang puso ng Diyos ay nasa tao. No? Before pa po malikha ang tao, ito na po yung sa puso na ating pong Panginoon. The Lord is very mindful to mankind. Amen? Sabi po ng NIV, He cares about you. He cares about man. Ganun po yung pangangalaga ng Diyos sa tao. He cares for human beings. Ito po ay awit, no, na ginawa po ni Haring David. Nakita niya ang gawa ng Panginoon, ang pagpapahalaga ng Diyos sa tao. This verse highlighted the humanity's divine creation, purpose, and delegated dominion. Pinapakita po ng talatang ito na ang tao po, no, he is a divine creation. Mayroon po siyang purpose at mayroon pong pinamahala ang Diyos sa kanya. But this creation was lost. Amen? Nawala po ng tao ang dominion na ito, ang pamamahala na ito dahil sa pagsuway. Napailalim ito kay Satan. Amen? Inuulit lang po natin yung kwento, inuulit po natin ng mga napag-aralan po natin. Amen? Because of fall, because of lost dominion, napailalim po ito kay Satanas. Nagdulot ng kaguluhan, pumasok ang kasalanan. Amen. Ito po ngayon nararanasan ng mundo. Kung naalala po natin yung na-preach ni Madam Noy, yung redeemed from the curse, amen, sinabi po doon, cursed is the ground. No? Sa Genesis chapter 3, makikita po natin yon. Sinumpa po ang lupa, hindi ang tao. Amen. Kasi, nagkasala po ang tao, but God, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, ay hindi po humiwalay sa tao. Ang tao po ang humiwalay sa Diyos. Amen. Ipinailalim niya ang kanyang kalagayan sa kalaban, sa Satanas. Pero ang sinumpa po ay ang lupa, hindi po ang tao, ang lupa. Amen. Ang buhay na dapat sana ay madali, ay naging mahirap.
Amen. Kailangan pong paghirapan ng tao o pagpagura ng kanyang kakainin. At yan po yung nangyayari. Amen. Kailangan pong magtrabaho ng tao, kailangan pong pagpaguran ng tao ang kanyang kakainin. Na sana, hindi po mahirap, because you are the boss, you are the master of this dominion, of this creation na ginawa po na ating pong Panginoon. But, yun po ay nawala ng tao, kaya po ngayon kailangan niyang mag-toil, kailangan niya pong pagpaguran ng kanya pong kakainin. Nawala po ng tao ang kanyang magandang kalagayan. Amen. Yun po yung nangyari. But because the Lord is mindful, still mindful sa tao, kahit na po yun ang nangyari. Amen. Kahit na po yun ang naging kalagayan po ng tao, na pailalim niya yung kanyang nawala niya ang kanyang magandang kalagayan sa buhay na galing po sana sa Diyos, ito po ay napailalim. The Lord is still mindful to man. Ito po, there is restored dominion. And the restored dominion mechanism na ginawa po ng Diyos, through Christ, dominion restored through Christ, it is through the death and resurrection of Jesus. Amen? Ito po yung parang kaparaanan na ating pong Panginoon to restore kung ano po yung nawala sa tao. Para maibalik po sa tao. Restoration meaning po, itatayo pong muli, ibabalik pong muli kung ano po yung nawala sa tao. At nagkaroon po ng katuparan nung ang ating pong Panginoon ay dumating ang kasalanan, dumating po ang ating Diyos ngayon. Amen. There is restored dominion, and His death, His life, His death and resurrection. Yun po ang naging paraan para po maibalik tayo sa kalagayan po nating original. Amen. Ang tao. Yun po yung nararanasan ng kanya pong mga anak. Victory on the cross. Yan po ang naging kaparaanan ng ating Diyos para po muli nating muling maranasan ng tao ang buhay na ibinigay po ng ating pong Panginoon. Balikan po natin ang Romans 5:17. Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Amen? From this topic, palagi pong nababanggit ang verse na ito. Amen. Because this is the work, na ginawa po ng ating Diyos para po maibalik sa atin kung sino po tayo sa harapan ng ating pong Panginoon. Amen? Because of first Adam, first man, naghari daw po ang kamatayan. Pero, sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Amen. Dumating po ang ating Diyos. Dumating po ang ating pong Panginoon. Nahulog po ang tao, nawala po ang ibinigay ng Diyos sa Kanya. Nawala po yung buhay na kaloob ng ating Panginoon sa Kanya. Nawala po yung Kanyang pamamahala sa mundong ito. But here, dito po makikita natin sa pamamagitan din ng isang tao ang ating pong Panginoon. Tayo po, yung mga taong pinagpala ng sagana ay itinuring na matuwid ng Diyos at maghahari sa buhay. We can reign in life. Amen. Yun po yung sinasabi na salita ng ating pong Panginoon. Because of the victory of Jesus, we have empowered authority. Ito na po yung kalagayan natin ngayon. Amen. Next slide po tayo. Amen. Ito yung kalagayan po ng tao ngayon sa ating pong mga anak ng Diyos, sa ating mga kumikilala sa ating pong Panginoon. Because of the victory of Jesus, we now have empowered authority. Sabi po ng Luke 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo.
I have given you authority, sabi po ng Panginoon, to trample on snakes and scorpions and to overcome all of the power of the enemies. Praise the Lord. Now, in Christ, through the restored dominion na binigay po ng ating pong Panginoon dahil po sa kanyang kamatayan, dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli. Amen. Sabi po ng Psalm kanina, ng Psalm 8:46, ang tao bagamat siyang mas mababa kaysa sa mga anghel. Amen. Pero kagaya po ng ating pong Panginoon, tayo po, ang tao po itinampok ng Diyos at patuloy pong inaalagaan, patuloy pong kinikare, no, ng ating pong Panginoon ang tao. Hanggang po ngayon sa buhay po natin, hanggang makilala natin ang ating Diyos, ito po ngayon ang ating pong kalagayan. Now, Christians, ang mga anak po ng Diyos, sabi po ng Luke 10:19, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan. Kapatid, ikaw ngayon, no, tandaan natin, ikaw ngayon ay may kapangyarihan na. Ikaw ngayon may authority. You have now already the dominion, no, sa pamamagitan po ng ating pong Panginoon. Kaya anuman pong sitwasyon sa buhay po natin, kayang-kaya po nating harapin. Kanya-kanya po tayo. Kanya-kanya tayo ng mga pangyayari sa buhay po natin. But we have the same God na patuloy kumakalinga, patuloy pong nasa atin, patuloy pong nag-aalaga sa bawat isa po sa atin. Amen. Siyempre po, hindi literal, no, na hahanap ka ng ahas sa apakan mo. Amen. Ito po yung sinasabi po na ngayon, sa ating kalagayan bilang isang Kristiyano, bilang pong isang anak ng Diyos, na nabubuhay sa tagumpay po ni Kristo, amen, sa pamamagitan po ng kanyang buhay, ng kamatayan niya at ng kanyang pagkabuhay na maguli, ang tagumpay ni Kristo ay nasa atin. So, ang lahihan ng kaaway ay wala na. Kaya nga po sabi, now, sa pagkaunawa po natin, we don't beg. Hindi na po tayo nagmamakaawa. The power, no? The power, yung pong kapangyarihan, yung authority ay nasa atin dahil po kay Kristo. Ngayon, we don't beg, we take authority. Amen? Sa pamamagitan po ng ginawa po ng ating pong Panginoon, amen, pwede na po nating utusan. Pwede na pong bumalik. Sabi nga po, no, kung papansinin po natin, hindi lang po basta kinuha ng Diyos at ibinalik sa atin. It is much more greater. It is much more, mas higit pa yung ginawa po ng ating pong Panginoon. No? Kesa yung original state na nabanggit po natin kanina, ngayon, kapag po nakikita natin ang ating buhay, sa kalagayan po natin sa Diyos, mas higit po tayo. Amen? Mas higit po yung nararanasan natin ngayon na kapangyarihan, na enablement na ginawa po ng Diyos through His grace. No? Sinasabi po ng mga nakaraan nating pinag-aralan, we are born to overcome. Tayo po higit pa sa mananagumpay. At ang biyaya ng Diyos kahit noon pa man ay nandyan na sa buhay po ng tao. Amen? And this grace, na-access po natin doon sa pananampalataya na mayroon po tayo ngayon sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya po ngayon, ang panalangin po natin ay pasasalamat, no? Yung pong pagkilala natin sa Diyos, yun na po yung binabanggit natin sa ating mga panalangin, sa ating pong pagharap sa ating pong Panginoon, kung sino siya. Kasi ginawa na pong lahat ng ating pong Panginoon. Yun po yung nakakalimutan minsan nating mga anak ng Diyos o ng mga Kristiyano. Nakakalimutan po natin yung ating pong buhay, yung buhay na kaloob ni Kristo. Nakakalimutan natin na yung identity natin bilang isang anak niya na hindi po tayo talunan. Amen. We are more than conqueror. Sabi po ng Romans 8, no? Romans 8:37. Yun po. Narinig na rin po natin before. Huwag po nating kakalimutan. Sino ka na nga ba ngayon? Ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mananagumpay. No? Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nasa iyo. Siyempre po, ang pamamahalang ito na binigay ng Panginoon sa atin in the world,
kapag po sinabing you have the power, ang mundo pong ito, ginagamit niya talaga yung kanyang power para po, yung tyrannical, ito namamatay. Yung tyrannical, yan, natatamaan ko po yata. Yung tyrannical power na, literally, tira ka ng tira, no, sa mga taong, no, abusive power. Pero sa ating pong Panginoon, sa ating pong Diyos, alam po natin ang kapangyarihan na nasa atin ngayon. Ito po yung pagmamahal ni Kristo, pagmamahal ng ating Diyos, yung kanyang biyaya, yung kanyang kabutihan, no? Yung kanya pong, yun po yung nasa atin, kung sino po ang ating pong Panginoon. At sinabi rin po sa Matthew 28:18-20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Matthew 18, sabi po na ating pong Panginoon, ibinigay na sa akin ang pamamahala o ang authority. Now the authority has been given unto me. Sabi niya. At ang sinabi niya po, humayo kayo. Sinabi rin po yan ng Diyos. No? Nung likayin niya po si Adan at si Eva, sabi niya sa humayo kayo at magpakarami. Sabi niya po, no, na medyo na ano ko lang po. Amen. Napansin ko lang. Noon po sinabi ng ating pong Panginoon, ng Diyos, the Creator, sinabi niya po kay Eva at Adan, humayo kayo at magpakarami. Pero sinasabi po ng Biblia, hindi po nabigo sa pagpapakarami ang tao, pero nabigo po doon sa kalooban ng Panginoon sa kanilang mga buhay. And this time, sa pagbawi po ng Panginoon, sa authorities, dominion na nasa atin po ngayon, Amen? Nasa atin po ngayon ang sabi ng ating pong Panginoon, ngayon, humayo kayo. Amen. Humayo kayo at ipangaral ninyo. Basahin po natin ulit. Verse 18. O yan. Kaya't humayo kayo, gawin ninyo alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Noon, in the original state of man, ganun po yung sinabi. Humayo kayo at magpakarami in number. Ngayon po, ang sinasabi po ng ating pong Panginoon, because this is the will of God. Sa tao ngayon, siya po ay makalapit sa Diyos, maibalik yung kanyang kaugnayan sa ating pong Panginoon, no? Maibalik po ang tao sa Diyos. Sinabi niya at sinasabi niya sa atin, ngayon humayo tayo, nating alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. And the Lord said, I will be with you even to the uttermost part of the earth. Maging sa atin ay sinabi po ito sa mga disciples, hanggang ngayon po sinasabi sa atin, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya kapatid, kung ano ang naranasan mo sa Panginoon, ang iyong kaugnayan sa Diyos, kung paano mo nararanasan ang ating Diyos ngayon, ang sinasabi po ng Panginoon, the authority, the dominion ay binigay na sa iyo, ang pamamahala ay binalik muli sa iyo ng ating Panginoon. Ito po yung gawin po natin ngayon. What we have received, kung ano po yung tinanggap natin, ipamalita po natin sa tao. Amen. In your work, sa kalagayan po natin, kung boss ka man ng isang business, amen, kung ikaw man ay isang empleyado, kung ikaw ay isang estudyante, amen. Praise the Lord. The authority is yours. Naranasan mo ang Diyos, ang buhay ay nararanasan mo sa Diyos. Ibinalik ng ating pong Panginoon ang sinasabi po ng Diyos ngayon. For this empowered authority na mayroon po tayo, preach the gospel, share the word of God. Amen. Hindi po natin kailangang yung effort. The people around you, pwede po nating bahaginan ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. And
patuloy po nating mararanasan. Patuloy at patuloy po nating mararanasan ng lakas na nagmumula sa Diyos. Kung sino po ang ating pong Panginoon. Di po ba napakasarap mag-share sa mga taong nakapaligid po sa atin? Nararanasan po ba natin ito? No, yung banggitin natin kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano nagbigay ng buhay ang ating pong Panginoon, at yun ay naranasan natin. Kaya po, sinasabi po natin, pinapakilala po natin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Ang ating pong Panginoon. You are empowered, kapatid. Ikaw, taglay mo ang kapangyarihan, ang authority na binigay ng Diyos sa iyo ngayon. Amen. Na dating kinuha ng kaaway, na dating nawala, napailalim sa kaaway. Ngayon po, ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay isang anak ng Diyos, na taglay kung sino si Kristo. From your creation, nung nilikha ka ng Panginoon hanggang sa ngayon, kahit napahiwalay ang tao noon sa Diyos, dahil sa ating pong Panginoon na ibalik ito through His death and resurrection, ngayon nararanasan natin ang buhay na kaloob ng ating pong Panginoon. Kapatid, praise the Lord. Tayo po ay may buhay na ganito sa ating pong Diyos na kailangan po ng mga taong nakapaligid sa atin. Amen. You are empowered. You have the empowered authority na binigay ng Diyos. You have the empowered dominion. No? Ikaw na ngayon yung namamahala. Pero, amen, ang pag-ibig, ang kabutihan, no? Yung kindness, goodness, gentleness, yun po yung nasa puso po natin ngayon na binigay po ng ating Diyos na pinapamuhay po natin. Amen. Dahil tandaan po natin, lahat po ng taong nakapaligid sa atin, kagaya mo, kailangan mo ang Diyos. Kailangan po nila ang ating pong Panginoon. Kagaya natin, kailangan po nila ang ating pong Panginoon. Believers do not fight for victory, but from victory already won by Christ, we have authority over sin, sickness, and spiritual forces. Amen. Tayo pong mga mananampalataya ngayon, hindi na po tayo nakikipaglaban para po magtagumpay, dahil tagumpay na tayo. At sa tagumpay na nagmula sa ating pong Panginoon, na pinanalo niya, no? na nagtagumpay ang ating pong Panginoon by Christ, no? We have the authority, mayroon na tayong authority ngayon over sin, sickness, and spiritual forces. Ano mang gawa ng kaaway, amen, sa buhay po, sa mundong ito, napagtagumpayan na po yan ni Kristo, kaya ang totoo, kayang-kaya mong pagtagumpayan iyan. Amen. Ang totoo, ito yung katotohanan, tayo po'y pinagtagumpay na ni Kristo. Over sin, no? Yung na-preach po ni Pastora Saling yung 2 Corinthians 5:17, dati yung ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, ang sabi po doon, no? Siya ay bago na. No? Dahil po sa ginawa na ating pong Panginoon. Dati, pinipilit po natin yun eh. Ay, kailangan pala ganito ako. Kailangan pala ganito ako magsalita. Kailangan pala ganito. Amen. Pero ang totoo, sabi po, no? Amen. Ang kailangan lamang po pala ay patuloy nating isuot. Taglayin sa buhay po natin kung sino si Kristo. At ang katagumpayan na yan ay nasa atin po. Amen. Kayang-kaya po nating magtagumpay sa kasalanan, sa karamdaman, at sa lahat, no? Over all the power of the enemy, kayang-kaya po nating pagtagumpayan. Yun po yung totoo. Kaya po, ang tao, sa ating pong mga Kristiyano, nakakapagpuri po tayo beyond situation. Ito yung sitwasyon mo. Parang hindi ka makatayo. No? Ako po, isang linggo ko yatang iniisip na inuubo ako. Amen. Na baka mapatayo po si Sister Noy, siya na po yung magtuloy. Pero tingnan niyo po, no? Amen. God is beyond measure. Yung iniisip po natin, yung pong sitwasyon, pwede po we can go beyond. Amen. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang kalagayan mo, kapatid. Kaya nagtatagumpay po tayo, hindi dahil sa ating mga gawa, sa ating mga pagpupursigi. Amen. Na napapagod po tayo. No? Nag-strive tayo sa mundong ito. Amen. Pero ang kailangan lang po pala
yung patuloy mong ipamuhay kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Patuloy mong ipamuhay kung sino ang Diyos. Ang Diyos na taglay-taglay mo ang buhay na binigay niya sa'yo. Ang buhay na sinasabi po ng salita ng Diyos na binigay niya sa atin. Yun lang po ang taglayin po natin. The identity na mayroon ka ngayon, wag mo pong kakalimutan. No? Kahit nasa loob ka pa lang ng bahay, yan na po, no? Yan po yung tinatawag na prayer without ceasing. No, yung mind mo, yung soul mo, yung lahat, no, that's your spirit, your body, your soul, your flesh. Amen. No, nakatuon po siya doon sa spirito na kung sino ka sa harap ng Panginoon, who you are in the spirit. Kapatid, wag mong kakalimutan, taglay mo ang Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos. Taglay mo ang buhay ni Kristo na ibinigay niya sa iyo. Kaya wala pong dahilan para hindi po tayo magtagumpay. Ngayon, ang dami pong daing ng mundo. Amen. Bibiruin ko po sana si Pastor Edwin. O, bili na tayo ng sasakyan habang mahal pa yung gasolina. Amen. Praise the Lord. Pwede. Amen. Kapag po ganun, naalala ko po kayo, Pastor, no? May pera. Huwag mong sasabihin walang pera. Amen. Hindi po nagkukulang ang ating pong Panginoon. Praise the Lord. Hindi po tayo pinababayaan na ating pong Panginoon. Ang totoo, taglayin lamang po natin. Taglayin po natin every day in our lives kung sino tayo. Huwag mong kalimutan kung sino ka sa harap ng ating pong Panginoon. Amen. You have empowered authority. Because you have empowered authority in the Lord, you can reign in life. Amen. Hebrews 2:6-8. Ito po yung nasabi sa Psalm kanina, no? Yung chapter 8, verse 4-6. Sa halip ay ganito ang sinasabi ayon sa isang bahagi ng kasulatan. Ano ba ang tao upang iyong pahalagaan o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Sandaling panahong siya'y ginawa mong mas mababa kaysa mga anghel. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang tagapamahala ng lahat ng iyong nilikha. At ipinasakop mo sa kanyang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di pinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ng lahat ng bagay. Amen. Doon po sabi niya, nang ipinasakop ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa Kanya. Ito po ay bahagi ng kasulatan, no? Yung binasa po natin kanina sa Psalm 8, verses 4-6. Ito po binanggit ulit. Amen? Ito po yung kalagayan natin ngayon, no? Sa ating pong Panginoon. The Lord is mindful. Ang pagkalinga, ang pag-aalaga ng Diyos ay nasa atin. Amen? Sabi niya, sino nga ba ang tao upang sukat mong alagaan, sukat mong kalingain? Sabi po ng Psalm 8, and this is Hebrew 2:6-8, sabi niya, sino nga ba ang tao? Who is man that you are mindful of him? Amen? Sino nga ba tayo upang kalingain ng Diyos? Pero, ito po, no? Ang pag-iisip, ang puso ng ating pong Panginoon ay nasa atin. Ang pag-aalaga po ng Diyos ay nasa atin. Kagaya po ng ating pong Panginoon na sandaling ipinailalim, no, nung nagkatawang tao po ang ating pong Panginoon, ipinailalim kaysa sa mga anghel. Kagaya po ng ating pong Diyos, pero tayo po ay kagaya po ng ating pong Panginoon na lahat ngayon na sumasampalataya sa Kanya, kasama po tayong itinanghal ng Diyos. Kasama po tayong itinampok ng ating pong Panginoon. At tayo po ngayon nararanasan natin ang buhay na kay Kristo. No? Ang sinasabi po na salita ng Panginoon, tayo ay kasamang tagapagmana ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. No? At ang Espiritu na nasa atin ang nagpapaalala o nagte-testify na tayo po ay mga anak, kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Kapatid, ang kalagayan mo ngayon sa ating pong Panginoon, eto na,
kagaya po ng ating pong Panginoong Jesucristo, tayo po ay naghaharing kasama ng ating pong Panginoon. Opo, ganito ang sitwasyon ng mundo. Amen. Palagi po nating sinasabi, ganito ang sitwasyon, ganito yung kalagayan ng mundo. Amen. Dumadaing po ang maraming tao. Sinabi rin po yan no, sa Romans chapter 8:19. No? Ang sabi po ni Apostol Pablo, sapagkat nananabik ang sanglilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Dumaraing po ang mundo. Sabi po ni Apostol Pablo, maging tayong mga anak ng Diyos ay napapahimutok din. Amen. Totoo po. Totoo po na ang mundo ay nasa sitwasyon na sabi po pasira. Amen. Pero pwede po nating makita kung ano po yung ginawa. Pwede po nating tingnan at patuloy na makita kung ano ang ginawa ng ating pong Panginoon. At ang mundo po natin na binigay ng Diyos, it will become better. No, better and better. Kahit dito pa lang po tayo sa sitwasyon na nasa mundo po tayo. This world, no, ang mundo pong ito, uncertain, maraming kaguluhan, marami pong bagay na masamang nangyari sa mundong ito dahil po ito'y napailalim kay Satanas. Pero tayong mga anak ng Diyos, tayong mga mananampalataya, amen, the Lord already won sa buhay po na ito, sa mundong ito. At yun po yung tinataglay po natin. Yes, napapahimutok po tayo sa sitwasyon. Sabi po, kahit na tayong mga tumanggap ng Espiritu ay napapahimutok din, no? Sa uncertainty ng mundong ito, sa magulong kalagayan ng mundong ito, no? Kabi-kabila ang mga bad news. Amen? Pero nasa atin po ang good news. Who is your good news? Jesus. And Jesus already won everything for you and for me. Lahat ay pinagtagumpayan na po ng Diyos para sa atin. Kaya nga po, pwede po tayong mamuhay beyond our situation. Sa araw-araw, may mga hinaharap po tayong mga giant, may mga hinaharap po tayong mga gawa ng kaaway sa mundong ito. Amen. Pero pwede po, no? In Him, sabi po ng salita ng Diyos, in the Lord, in Jesus, there is no darkness. Sa lahat ng nabubuhay, sa lahat ng nakay Kristo, sa lahat ng ang buhay ay binigay na sa ating pong Panginoon, tayo po'y mga anak ng Diyos, we can go beyond this situation. Minsan, opo, nakapag-complain po tayo, amen, nasasabi po natin, pero hindi mo madadaya ang puso. Amen? Ang puso po na binago na ng Diyos, babalik at babalik. Amen? May interrupt ka sandali, makikita mo yung masamang sitwasyon, masamang kalagayan. Amen? Pero bumalik ka, kapatid. No? Yung kaisipan, yung puso na binago na ng Diyos, na ang Panginoon na ngayon ang nasa iyo, yun po, yung patuloy po nating taglayin sa buhay po natin. At tayo po'y nagtagumpay na. Hindi pa lang po tayo magtatagumpay, tayo po ay nagtagumpay niya. Amen? Kaya in this world, ganito man po yung sitwasyon, kapatid. We can live. No? We can live in peace, in the kindness, in the goodness of the Lord. No? Yung kapayapaan, isipin mo, no? Minsan, sabi nga po ng aking ate, minsan hindi ka makapaniwala. No, the Lord is very amazing sa lahat ng ginagawa niya sa buhay po natin. And if we go on, no, sa buhay po nating ito na nasa ating pong Diyos, kapatid, no, inagaw man yung dating kalagayan ng mundo, ng tao, amen, ito po'y binalik na ng ating pong Panginoon. The dominion is already restored in you. The life of Christ is in you now. Ang buhay po ni Kristo, kung sino po ang ating pong Panginoon, yan na po yung taglay-taglay po natin. Kaya po, manatili po tayo sa salita ng Diyos. Manatili po tayo sa mga salita ng Panginoon, sa sinasabi po ng Diyos sa atin sa buhay po natin. Kapatid, you are restored. Ikaw ay
binuo na muli ng Panginoon ang lahat ng nasa paligid mo. Ito po, no, sa mga susunod pa nating pag-aaral, makikita po natin kung paano po binago ng Diyos ang lahat. Ang sabi po ni Apostle Pablo, because of this imperfect world, corruptible world, amen, ang tao po, talaga pong gusto na niyang sumuko. Amen. Pero po, ang mga anak ng Diyos ay nananatili pong nagtatagumpay dahil po sa binigay po ng ating pong Panginoon. Ngayon, pwede mo nang harapin ang bawat sitwasyon na ikaw, anak ka ng Diyos. Pwede po tayo. No? Hindi lang pwede. The reality, you already won because Christ won for us. Amen. Ang lahat po ay pinagtagumpayan na ng ating pong Panginoon. Nananabik ang sanlikha na ihayag ng Diyos ang kanya pong mga anak. Amen. Mayroon pong darating na final na paghahayag ng Diyos sa kanya pong mga anak, no? Kasama po ng ating pong Panginoon. Pero sa buhay po natin ngayon sa kasalukuyan, tayo po ay nahihayag na ng Diyos nung tanggapin po natin si Kristo. Si Kristo na po ang kapahayagan ng Diyos Ama sa atin kung paano po tayo mabubuhay ng matagumpay sa mundong ito. Kaya may mga sitwasyon man po na hindi natin gusto. Amen. Mga kalagayan na hindi po natin inaasahan. Pero sa lahat po ng panahon, maaasahan po natin ang Diyos. Maaasahan po natin ang Diyos na nasa atin ay patuloy pong kumikilos at kayang-kaya po nating magtagumpay dahil po tayo ay tagumpay na kay Kristo. Amen? Pwede na po tayong umawit sa Diyos. Praise the Lord. Tayo po'y umawit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. The resurrected King is resurrecting you. And for us, Jesus Christ, no? Only Jesus for us. Tayo po lahat ay tumayo. Sige po, awitan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Only Jesus for us. Hallelujah. For me, only Jesus. Hallelujah. 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 You're my constant Thank you, Jesus. in the chaos. You're my compass when the road is long. You're my portion, never failing. For me, only Jesus. Only Jesus. Never want for nothing but you, just you. Never want for nothing but you, just you. The riches of this world could never satisfy. Never want for only you, oh yeah. Never want for nothing but you, just you. Never want for nothing but you, just you. The riches of this world could never satisfy. Let my heart want for only you, oh Jesus. Never want for only you. Hallelujah. Never want for only you. Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, God. Thank you, Jesus, for the life. Salamat sa buhay. Sa buhay ni Kristo na nasa amin. Holy Jesus. Panginoon, hindi na namin mapapansin
ang gawa ng mundo. Dahil ikaw lang, Panginoon, ay sapat na sa amin. For you have given us everything, and you have won everything for us, Lord God. Thank you, Lord. Hayaan niyo po na ang buhay na ito ay patuloy naming taglayin sa buhay po namin sa araw-araw. Thank you, Jesus. You are our victory. You are everything to us, Lord God. Only you, Jesus. For me, for us, for everybody. Sa lahat, Panginoon. At sa mga tao pa na hindi pa kumikilala sa iyo, O Diyos. Only Jesus. The only way, the truth, and the life para po maranasan ng tao ang tunay na buhay na nagmumula kay Kristo. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa pangalan po na ang Panginoong Yesus. Amen. 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 Pangalaman natin, Panginoon. Hallelujah. At kami natin tagumpay. Tagumpay. Yes. Tagumpay natin, Panginoon. Hallelujah. Tingnan po natin sa Genesis 1:28, Genesis 1:28. Salamat at Erin, ating tabagsalta sa bagay ito. Hallelujah. Binasbasan sila ng Diyos at sinabi, magkaanak kayo at magparami. Punin ninyo ang daigdig at pamalaan ninyo. Paunuan ninyo paunuan ninyo ang mga isda sa dagat at mga ibon sa imawid at mga bawat nilang na gumagalaw sa lupa. So, ang dominion ay binigay ng Diyos sa tao. Kaya po, sabi niya, magparami kayo. So, ngayon po, sa ating kapanahunan, hindi na po physical lang multiplication, but now it is spiritual. Yung po nasabi ni Ate Erin, na kung saan laganap natin ang magandang balita. Ang mabuti balita. Mag-reign ng ang katotohanan, ang katuwiran, at ang mabuti balita. Sa magitan po natin. At pamalaan natin ang mga isda, ang mga ibon sa pipawid, at mga bagay na may buhay sa mundo. Alam nyo, bagay nito ay ang provision ng Panginoon, provision ng Lord, ay nasa atin. Ako saan ay ating pong alagaan ang mga bagay nito. Ako saan po ay ito'y nagbibigay ng provision, yung yung provider ng Panginoon sa kapatao. Kaya po, ang mga isda, mga ibon, hindi po na uubos yan. Nasa pamalaan ng tao. Sa isang island po sa Palawan, ang pinakasikat po doon sa island hopping sa Honda Bay, ayun po yung Snake Island. So, ilang beses po nakapunto doon, Snake Island. Napakaganda. Subalit, dumating ang punto na naabuso ang lugar at tinapoy sinara. Pero ngayon po, bakit sinara? Kasi po, pinabala ng tao na kung saan po ang mga isda ay muling buhay, ang oras muling buhay kasi hindi po ito ginlaw. So, kaya meron pong mga Sardines Island, ako sana meron pong mga panahon na hindi sila dapat ang isda. Para sa ganun, muling dumami ang mga isda. Okay? So, ang creation pa noon ay hindi po naubos. Nasa kapamalahan ng tao. Kaya po, mga kapatid, tunay po, higit ang mga anak ng Diyos, kapag tayo mamahala, ay tunay pong lalong naganda at ayos ang mundo ito. Kasi ang tao
anak ng Diyos ay ayos sa kanyang buhay. Kaya pag ayos sa ating buhay, ay magiging ayos din ang lahat ng bagay sa mundo to. Okay? So, yan. Suwarit nga po ito ay nasumpa. Nasumpa. Kaya po, medyo mahirap po ang kalagayan natin ng mundo ito. Kasi mo nasumpa yan. Kaya po, kailangan pong magpahinga ang dagat, magpahinga ang isla, para sa muling balik ang kanyang sigla. Pero noon po ay walang ganyan. Kaya po yung sumpa nangyari. So nandun pa rin po ang sumpa sa mundo. Di po nawawala yan. Kaya po pahirap ang mundo. Pero, bago may consequence po ang tao. Kaya po nahihirapan din ang tao. Kasi nasa sumpa ang mundo. Kaya ang tao nahihirapan. Nahihirapan maghanap buhay, nahihirapan pagtalim. Ako sanay pagtalim ko ng palay, nagtalim ng halaman, ay nauna pa ang damo. Di naman nagtalim ng damo, nadigyan man nagtalim ng damo, pero ang damo ay dumalat, barating, nauna pa sa, mahal ko. Yan po yung consequence, yun po yung sumpa, at yung consequence na tao. So ang mundo ay sumpa, smart ang tao, mayroon sa consequence, nahihirapan siya, na pamalaan ng mundo kasi nasusumpa ang mundo. Pero ikaw ngayon at ako ay nakikristo. Nabalik muli ang ating ugnayan sa pinaggagaling ng buhay. At yan po ang ating Panginoon. Kaya po yung consequence, ano magsumpa sa mundo, meron pa niya, pero yung consequence ay wala na sa iyo, wala sa atin. Kasi po, si Kristo ay nagtagumpay na sa mundo ito para sa atin. Tingnan nyo, may sumpa pa rin ang mundo, pero yung consequence, hindi ka na mahirapan na maghanap buhay, hindi na mahirapan sa pera, hindi na mahirapan sa pagkain. Why? Because Christ in you, who overcome everything. Siyang Diyos ang nagsasagumpay sa mundo. Pastor, hindi pa rin, nahihirapan pa rin ako eh. Pero isang malaking pasalampalo ng mga sakyan, yung mga dating hindi na pupunta, kaya na pupunta sila. No? Yung mga rider, dati hindi sila pupunta, kaya na pupunta na. Hello, di pa tumatawa, ako lang tumatawa. Okay. So, sana ka. So, yung consequence po, wala na. Kung bakit nahihirapan ka pa rin? Kasi po, ang ating po kaisipan, ang ating katawan, hindi po na-born again niya. Kailangan po natin patuloy na may empower ng Word of God. Kailangan natin patuloy na makilala kung sino tayo. Na ngayon ay meron tayong dominion, meron tayong authority, meron tayong buhay ni Kristo sa ating buhay. Amen? Kaya po, si Kristo, kaya natin, si Kristo ngayon, ang ating kasaganaan. Kaya po, ang aking panalangin, iba na, personal na. Ikaw po ang aking kasaganaan. Kasi wala kang makita kasaganaan sa mundo. Kalaki kabigo niya, kalaki kahirap. Pero sa Diyos, siya po ang ating kasaganaan. Siya ang aking kapayapaan. Siya ang aking kagalakan. Siya ang aking pag-ibig. Ikaw ang aking pagpala. Ikaw po ang aking pagpala. Di ka tumitigil sa mundo, kundi siya na ang lahat-lahat sa buhay mo. Ikaw po ang aking kaharian. Ikaw po ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kahalingan. Di po palabas ang kasagalan, di palabas ang kapayapaan, di palabas ang kagalang, di palabas ang kagalingan, kundi siya. Ikaw po ang aking kagalingan. Amen? Kapag yan po ay na-establish sa ating mga buhay, na-establish sa ating mga puso, ang lahat ng bagay sa mundo ay magiging madali para sa atin. Magiging madali ang kagalingan, magiging madali ang pera, magiging madali ang kagalakan, kapayapaan, kasi nasa iyo na ang hinahanap mo. Nasa iyo lang lahat.
kay Kristo. Yan? Nasa iyo na. Kaya po, kapag tumitingin ka lagi sa mundo, talagang lagi kang bigo, lagi kang nag-iisip, lagi kang nabibigatan sa buhay. Pero kapag lagi mong iniisip ang Diyos, kung sino siya at ano ko ngayon, na siya ikaw po ang aking kapayapaan, ikaw po ang aking kasaganan, ikaw po ang aking kapapala, ikaw po ang aking kagalakan, ikaw po ang aking pag-ibig. Hindi ka na magana sa mundo, kundi ikaw noon ay nag-share na. Dahil ang buhay mo ay punong-puno. Ang buhay mo ay buong-buo sa buhay mo. Kaya nag-share ka. Hindi pa lang po, darating. Yan po yung luma na. Nasa Old Testament po yan. Nasa lumang pagkataon natin. Na duwarting pa lang. Duwarting pa lang kasaganan, duwarting pa lang kagalian, duwarting pa lang ang papala, duwarting pa lang pag-ibig, duwarting pa lang kagalakan. Hindi po, nasa iyo na. Kailangan mo lang kilalanin. Si Kristo ang buhay mo na siya ang iyong kagalakan, siya ang kapayapaan, siya ang kasaganan, siya ang kariya. Kailangan mo kilalanin. Amen? Para po natin pa lang. Kailangan po natin. Kapag yan po ay naging buo sa ating mga buhay, ay nararasan mo na. Nararasan mo na kasaganan. Nararasan mo na kapayapaan. Nararasan mo na. Dahil si Kristo nasa iyo, ay kinikilala mo. At ito'y patuloy mo yung naitatanim, naialagaan sa puso mo kung sino siya. That's why, my brother and sister, is the way to truth and life. Natin nga, wala nang iba. Kaya po, ang consequence sa mundo ay wala na sa iyo. Mayroon pa rin sumpa ang mundo, pero ang consequence wala. Kaya po, magiging maayos ang buhay mo. Magiging maayos ang ating pagkanap buhay. Magiging maayos ang ating magiging kagalakan, kapayapaan, kapag-ibig. Pero mga hadlang, huwag kang padaig sa anumang kasalungan sa mundo. Kundi ikaw yung mag-focus, patuloy na, author na episode of prayer, our Lord Jesus, mag-focus sa Niya, at lagi mo i-focus, kailangan tayo patuloy na fellowship, magpalakasan, sama-sama, magtulong-tulong, pasakan po. Ang buhay na sa atin ay tunay nga pong patuloy nating maranasan. Hindi pa lang maranasan. Kapag dumating ang pera, dumating ang tatayo, di po, ganyan pa lamang ay pwede maranasan. Ang langit na sa atin. Pero balang araw, pagdating ng Panginoon, ayusin ang mundo. Ayusin niya ang mundo. Ganun po yung siya kami. Ayusin ang mundo at ang palilinisin niya ang mundo at muli nating tatahanan ng mundo na bagong langit at bagong lupa, bagong earth, bagong new urban and new earth. Yun po ang ating kalagayan. Balang araw, hindi po tayo pupunta ng langit, ng lugar. Hindi, ang langit ay nasa iyo na. Hello, nasa iyo na ang langit. Bakit? Kasi si Kristo ay nasa iyo. Huwag mo tayo ng langit, nasa iyo na. Sa langit, may langit, may kapayapaan, sa langit, wala kang ulan. Pwede, kapatid, huwag mo nang hintayin yun. Nasa iyo na ang langit. Kaya yun po, ang ating kilalanin sa buhay. Si Kristo ang langit. Si Kristo, alam mo palakpan natin. Si Kristo ang langit, nasa iyo na. Ang mundo lang po ang isang ayos niya. Ang ating katawan ang isang ayos niya. Ang ating kaluluwa ang isang ayos niya. Pagdating ng ating Panginoon. Pero yung ating espiritu, ang ating pagkatao ay ayos na, perfecto na. At yan po ay si Kristo na nasa atin sa pagitan ng espiritu sa atin. At ang salita po, napakalaga. The Word of God is very important. Wherein the Word of God will enlighten us who we are. Patuloy tayong liliwanagin ng salita kung sino tayo. Bilang anak ng Diyos, nasa iyo na. Kaya ang ating prayer nyo, hindi po hindi po, parating ang prayer natin, ikaw po ang aking kasagaran, ikaw po ang aking kapayapaan, ikaw po ang aking kagalan, ikaw po ang aking tagumpay, ikaw po ang aking kapayapaan, ikaw po ang aking pag-ibig, ikaw po ang aking kalagayan, kakagalakan, ikaw po ang lahat-lahat sa aking buhay. Kaya kapatid, you are happy every day of your life. Amen? We are rejoicing. Hallelujah, let's all stand. We thank God for everything in our life. That is Jesus Christ. Jesus Christ is the best gift. Jesus Christ is the best peace, best
blessing in our life. Wala ka nang hanap mga kapatid. You are already satisfied. The world will not satisfy you, but Jesus Christ can satisfy you in your life. You is everything. You are complete now. In Christ, you are complete. Amen. Tagumpay! Tagumpay! Sabi na, tagumpay! Hallelujah. We thank you, Lord. God, let's pray. Oh, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for life. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for your servant, Panginoon. Ginamit mo sa atin, ganun din sa pamilya. Sa Panginoon, sa tuloy po, every Sunday, every day, and every empowerment, Panginoon, group empowerment, ay tunay nga po na palakas kami. Nakikita namin kung sino kami, at tulukak, at kung sino ka sa aming mga buhay. Lord, we have everything in life. Lord, we don't need anything but you, Panginoon. Tunay nga po, nasa amin ka na, at ang langit pa noon nasa aming mga buhay. Kaya po, ang langit na aming ina-imagine, ang langit na aming inaasam, hindi na namin kailangan sa amin, huwag namin imagine, kundi ito yung nasa amin na, aginin namin sa magitan ng salita, aginin namin that we are now in heaven, and that's you, Lord Jesus Christ, you. We give praise and glory to the Father, Son, and Holy Spirit, and we all say, Amen! Amen! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tagumpay! 1, 2, 3. Tagumpay! Yes! Hallelujah!